1 month preparation for a church wedding na almost 150k lang ang budget? Hello mga biyaheros! Samahan nyo kami sa isang araw ng selebrasyon ng pagmamahalan. Ngayong araw nga ay finally, ikakasal na sa simbahan ng aking kapatid na si Kuya Noel at hipag na si Ate Marilu. Actually, 2 dekada na silang kasal sa konsul ng Italy. Meron silang 2 anak, sina Dodi at Martino na noon na din lumaki. Sa loob ng 2 dekada, 2 beses lang sila nakabalik dito sa Pilipinas ng buong pamilya. Wala sa plano ang bakasyon nila. Nagkataon na sa wakas, nabigyan ng mahaba-habang bakasyon ng mag-asawa. Halos 2 weeks before their flight na sila nakabili ng ticket pa uwi. Nung nakabili na sila ng ticket, saka lang din nakapag-decide na gagawin na rin nila ang church wedding nila dito. Kaya naman naku po, less than 1 month lang ang naging preparation para sa kasal. Agad nga ay nasikaso namin ang mga requirements. Ako ang naging wedding planner at shout out sa naging wedding coordinator na si Ate Wate na aking kapatid din. Naayos namin lahat ng mga required documents bago sila makauwi at pagdating nila ng Pilipinas, agad na nagpa-schedule ng kanilang seminars at kumpil. Dahil nga biglaan, napagdesisyon na namin na gawing intimate ang wedding. Ang mga ninong at ninang, lahat ng mga mas matatandang kapatid, hipag at bayaw ng groom. At ang mga abay, lahat naman ng mga nakababatang kapatid, hipag at bayaw, kasama ang mga pamangkin naman ng groom. Mostly, sa side ng groom ang naging parte ng entourage dahil taga Bicol si Ate Malu aka our Manay. On the day of the wedding, ang saya ng preparation. Sa bahay ng kapatid naming panganay, halos buong pamilya lang kami na nagpapa-makeup at nagre-ready sa aming mga gowns na sa palengke ng lipan namin na rent. Maniniwala ba kayo na less than 5k lang namin nabili ang gown ng bride? Ang ganda-ganda ng aming bride ng araw na yon. Lahat kami actually sa tulong ng aming glam team headed by Renz Surco. Mas pinaganda pa with her fresh flower bouquet na super budget-friendly from Q8 Flowers Padre Garcia. Pagdating sa simbahan, halo-halong kaba, tears of joy at tawanan ang ganap. Isa-isa na nga kaming lumakad at pinanood ang beautiful bride palapit sa altar. Salamat Lord sa biyaya ng buhay at pagsasama ng mag-asawang ito. Napakasaya ng naging ceremony. Sa kanan pa nga naisuot yung ring. After the ceremony, diretso kami sa venue. Most Holy Rosary Parish Church sa Padre Garcia ang simbahan at di na kami lumayo ng venue. 10 minutes away lang, Louie and Chit ng Rosario, Batangas. Kompletos recados. Magandang air-conditioned na thematic venue, makabuluhang program, very lively host at syempre, masarap na pagkain. Hindi mawawala ang lechon na sign of prosperity nga daw. Hindi pwedeng mawala tuwing may okasyon. Lahat ng moments captured ng aming photographer na si Sir Bot Manigbas Karingal. Bilang Batanggenyo, syempre, may sabitan pa din kahit pa nga magkakapatid ang ninong at ninang. Ang surprise ng mag-asawa, lahat ng perang natanggap nila, ibinigay nila sa aming ina na si Inay Delia. Isang masayang araw ng pagmamahalan, isang alaala na tatatak sa puso at isipan ng bawat miyembro ng aming pamilya. 1 month preparation for a church wedding na halos 150k lang ang budget? Kayang-kaya! Sabi nila, sa batas ng tao, lalo sa ating bansa, napakatibay na ng civil wedding. Kahit kaming mag-asawa, civil wedding ang naibigay ng panahon at pagkakataon nung una bago kami na ikasal sa simbahan. Pero sabi nga ng kapatid ko, kahit 2 decades na sila, masaya at maayos ang pamumuhay sa Italia, laging parang may kulang. Naniniwala ako na lahat ng babae ay nangangarap na maiharap sa altar. Sa case namin, 5 years after our civil wedding. Sa case nitong mga kapatid ko, 2 dekada. Depende sa mapapagkasunduan ng couple. 60 guests o 300 guests, depende rin sa mapapagkasundo ang budget na ilalaan. Kung kailan makayanan, i-encourage na gawin at pangarapin hindi lang ng bawat babae kundi ng mga lalaki na rin. Iba ang pagsasamang may basbas ng Panginoon, pagsasamang kailan may hindi dapat paghiwalayin ni numan. And the two shall become one flesh. So then, they are no longer 2, but 1 flesh. Therefore, what God had joined together, let no man separate. Hanggang sa susunod na vlog, biyaheros!